Leng, so ganito, yun yung sabi ni Kuya kanina na kapag lumiliko ka, ang reference mo kasi kapag kumakanan ka sa ganitong pasukan, kailangan yung side mirror mo ay mag-a-align muna sa gilid ng kalsada, no? Itong side mirror na to, ituturo ko naman yun sa iyo mamaya. And then, tatandaan mo lang kapag lumiliko ka, huwag kang mag-focus ang paa mo na sa accelerator. Kumbaga, habang nagmumove pa siya, habang lumiliko ka, huwag kang maiinip kahit mabagal dahil nga nag-uumpisa pa lang tayo. Ang paa mo nun kay brake lang muna. O ngayon, halimbawa nakaliko ka na, pag bitaw mo ng brake at ayaw niya gumalaw, dun lang ikaw magagas ng unti-unti, ha? Sige, tara. Punta tayo doon sa dulo. Doon kita turuan ng pagliko-liko, ano? Yung mga tamang reference kung kailan ka pipihit ng manibela, pagpakaliwa, kailan ka pipihit ng manibela, pagpakanal, ano? Sabi ko sa'yo, di ba, sa ang nag-aaral, normal lang yung minsan nalilito, no? Basta kapag nalito, wala kang ibang iisipin isipin mo kaagad si brake, ha? Alam mo, nagkamali ka ng liko, nagkamali ka ng pihit ng manibela, unahin mo munang gawin ay ang pag-brake. Para ma-realize mo saan nga ba kung may mali. Yun, gano'n ano, bago gagalaw ulit. Okay lang, so ganito no. Kita mo may kanto dyan, di ba? Blind corner na blind corner yan. Hindi mo kita ang parating. So sa actual na mga sitwasyon, kapag naka-encounter ka ng ganyang klaseng kalsada, hindi mo nakikita ang yung parating, sa umaga, magbusina ka. Magwa-warning ka ng busina. And ang tamang pagliko mo dyan, so kailangan matalaw mo muna yung kanto, no, bago ka pumipihit ng manibela para makita mo kung may parating. So wag ka mo lang kakabig ng manibela hanggat hindi mo pa nakikita yung kanto. In the same time ang isang reference mo diyan, dahil pakaliwa yan, kumbaga nandito tayo sa kabilang side, yung shoulder mo, yung sarili mo kailangan ma-align mo rin siya sa gilid ng kalsada. Okay, forward mo na ikaw na nakadiretso mo na ang manibela. Yan, bitaw-bitaw lang yan sa brake. Huwag mo na magagas, ha? Yan, okay, sige, bitaw-bitaw lang. Signal ikaw sa kaliwa. Yan, sige lang. Tayo mo muna matanaw. Dito po. Oh, yan. Okay, stop. Diba, natanaw mo siya. Tingnan mo, pansinin mo ang sarili mo umalayin ngayon sa gilid. Tama? Okay, dyan ka ngayon mag-start ng pihit ng manibela. Sige, move. Sabay pihit ng manibela. Tingin sa ulan hanggang maiharap mo ang sasakyan mo dyan sa lane na papatakan natin. So para hindi ka mag-over doon, dito pa lang bumabawi ka na ng manibela. Yan. Yun. Di ba? Hindi ka pumupunta sa kabila. Okay, stop tayo. Okay na. So ganito lang, bigyan kita ng reminder. Kapag ganito sitwasyon o ganito ang lugar, more on mag-focus tayo dito sa pag-control ng ating sasakyan. Hindi tayo masyadong mag-focus sa pag-gas dito. Kapag halimbawa tuwid na, katulad yan, tuwid, pwede ka naman mag-gas. But doon sa dulo, pa-right tayo, no? So bago magdulo, yun na yung tipong ang paa mo na kay brake. Okay? Then focus ka sa pagliko. Titingnan mo lang yung bawat gilid ng kalsada, diretso at bawat gilid, ano? Tapos yun, syempre kapag lumiliko ka pa kanan, tumitingin sa ulahan, tumitingin din dito sa side mirror kung saan ka lumiliko, ano? Sinusulyapan din siya. Paa na kay brake, huwag mo lang kakabig ng manibela. Stop. Yan. So ang pagpihit ng manibela sa ganito, sabi ko nga kanina sa iyo na ang side mirror ay naka-align sa gilid ng kalsada. So paano mo nalalaman na kailan ka kakabig ng manibela or kailan mo na makikita na ang side mirror mo ay naka-align? So tumingin ka lang sa lagpas ng frame ng side mirror mo, makikita mo yung corner ng kalsada. Okay, sige. Move muna ikaw. Yan. So, unti-unti na ikaw kumakabig habang nagmo-move. Tingnan mo lang yung nililikuan mo. Yan. Dagdag lang ng dagdag. Tapos yan. Control lang ang sasakyan. Control. Sige, bitaw-bitaw lang sa brake. Tapos binabalik naman si manibela. Yan. Focus ulit sa unahan. Focus ulit sa mga gilid ng kalsada. So, ganyan yun nga. Pagpakanan ikaw, no?
Ano, kumbaga natingin dito, natingin din dito. So, ang paa uli, naki-brake uli. Naki-brake, paa. Yan, alalayan mo, lalay. Lalay pa, yan, pabagalin mo siya. So, antayin mong makita mo yung gilid ng kalsada dito sa lagpas ng frame. Yan, pihit na manubela. Up, stop. Yan, ang sekreto nga dyan na katulad yan, di ba? Sumobra ka. Di ba? Pag ganyang sitwasyon na sumobra ka, wala kayong magagawin, i-brake mo muna siya, no? Para hindi ka mag-oversteering. Okay? Or lumabis ka. Katulad yan, lumabis ka. So, stop muna. Pihit mo muna si manubela. Pihit mo muna manubela para right. Sige, kahit sagad mo. Yan, move ka ulit. Yan, yan ang mga sekreto niya, no? Hindi pwede yung dire-diretso kasi maghahabol ka kasi sa pagbalik. Okay, balik. Yan. Isa pa. Balik. Yan. So, tandaan mo lagi yun, kapag lumiliko ka at gumagalaw naman ang sasakyan mo, ang paa mo nun ay naka-brake, nakaabang, ano? Para makontrol mo siya kung halimbawa nagkulang ka ng kabig, sumubra ka ng kabig, ano? Okay, sa ulit sa dulo, ganun lang ulit. Masaralin mo yung nakokontrol mo ang sasakyan mo kapag lumiliko. Para namamanage mo lang ayos ang manibela mo, no? O, lalayan mo ng kunting brake. Lalay. Yan, liko. Walalay ulit na brake. Balik naman si manibela. Yan. Diretso lang ulit tayo. Doon ulit tayo sa dinaanan natin, ha. Basta tandaan mo yung pagkontrol ng sasakyan, ha. Sige. At ang paa mo, katulad yan, paahon ka dyan, yun, magagas ka ng konti. Pagdating mo na sa taas yon, more on ang paa mo, laki brake na yun. Ayan lang natin si Ira, ano. Ayan natin makadiskarte kung paano niya diskartehan ang ganito kakipot na kalsada. Oh, gilid, gilid. Tingnan mo gilid. Yun. Sa pagdaramdaman mo bibili siya, kontrolin mo lang agad siya, no? Para hindi ka naglalabis ako. Doon sa kanto na yung kaliwa naman ikaw, no? Sumisigil ikaw. Side mirror pa rin. Lalo na pag ganyang makipot, side mirror. Ikot unti-unti. Tuloy-tuloy. Basta tatandaan mo lang naman yan, kapag ikaw ay naliko at si side mirror pa lang ang naka-align, huwag mo kaagad isagad yung manubela, no? Ano ba, naka-align na si side mirror, doon pa lang nag-i-start ng ikot ang manubela mo, no? Yan, hanggang nagmumove ka, hanggang madala mo yun sa sagad kung kinakailangan. Kaya depende yun, depende yun sa sitwasyon kung kailangan ba isagad o hindi, no? Kaliwa lang tayo, tapos diba doon kanina pa kanan, paaho naman tayo pa kaliwa, no? Yung pa rin, side mirror pa rin. So yun lang, tatanda mo yung sabi ko na kapag side mirror pa lang, konti lang muna, o at least mga isang ikot lang ang manubela, no? Pag nag-move ka na yun, nagdadagdag ka na, titingnan mo yung unahan ng sasakyan mo. Pag halimbawang umikot ka ng isa't hindi pa siya humarap, dadagdag ka lang ikot ng manubela, no? Gilid ng kalsada, ha? Ayan. Yan lang naman yan, yung corner na yun, i-align mo lang sa gilid ng kalsada. Pag mga ganyang kakipot. Di kaya pag may kasalubong ka, yan, yung gilid na yan, i-align mo sa gilid ng kasalubong. Yan, ganyan lang, oh, pagka agad isasagad, yan sinasabi ko, depende mo siya. Yang gas ikaw ng konti. Yan. Yan lang ang unahan. Ang paala kay brake na kasi nagalaw na siya, O, paalalay sa brake. Yan. Very good. Yan. Pagka ganyan naman, alalayan mo ang brake. Yan. Sa lagi mo lang tatandaan yon. Ang mga reference natin dyan, halimbawa malaki ang kalsada, ito yung tipo ang sarili natin ang tinatapat. Yan. Tapos pero kung makipot naman yung nililikuan mo, side mirror, no? Pagpakaliwa. Basta't pag si side mirror mo lang tumapat, at least mga isang ikot lang yan. Yan, tama lang mo lang manubela mo. Huwag mo lang dagdagan. Yan, saka ka ngayon nagdadagdag. Okay, very good. Yan, focus sa unahan.
gas na ikaw. Pwede na ikaw mag-gas yan. Kasi nasa tamang posisyon na yung manibela mo.